Ayaw ni Trump ng pulboronic. Ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email, ng Trump campaign, ng Trump, lahat-lahat kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture picture nila. Ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababoyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Nung, ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, one down ha. One down, putang ina. Okay, one down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista? Sabihin ko yung kapotahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Pag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun eh. Nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay? Yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronic. Ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email, ng Trump campaign, ng Trump, lahat-lahat kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Miss Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababoyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglitanya ako and everything from the start. Okay?
Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan. By hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo Lisa sa eleksyon. Andyan si Attorney Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam na alam ni Attorney Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech si Trump, sabi ko, bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ass na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, you know, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting asan sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Batayan mo lang kuting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag-ano sa inyo. Hindi yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil. Ba't tignan natin? Okay? Tignan natin kung ano sa tingin nyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Nakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din yan si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic. Ay, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, excuse me, bago pa ma-certify yung electoral votes na yan. Okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Yan natin. Dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot doon palangga. Ayan, no? Trump has, okay, 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi napag-usapan namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict eh. Sabi ko kasi dun sa mga kausap ko na mga Democrats, yung iba, gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. Yung anak ko na dating mga Democrat na mga nabudol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay yung bunso. Sabi ko, hoy, bruha. Sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, mama, kasi sabi ng mga friends ko, even though American citizen of course, US born yun, hindi ka na pwede mag-presidente pag hindi ka US born. Pero ito'y galing sa mga bata, at mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin, na pag tinitignan daw nila si Kamala, na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala,
hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Nag-agree kayo? Somehow yun dun yung tingin ko. Sabi niya kasi although US born siya, para ang nakikita ng majority, although yung mga, wala naman talagang natural born, wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi when you say Amerikano, di ba, usually puti talaga. Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko, Mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata, ng 24, 25, they're young. Ang mga kaibigan ng anak ko, ibang-ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American na friend, Arab-American, you know, and these people, these kids, yung nakikita nila. I think the majority of the Filipino people, the majority of the Americans will not vote for Kamala dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. 'Di ba? Very what? Very tawid sa border daw. Kayo ba? May mga ano ba dito? Yes, she's really an Indian descent. Do you think ko ako US born? 'Di ba? US born tapos tatakbo ko kunyari sa presidente. I don't think iboboto kasi we have to accept the fact na yung mga sabihin na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuno nila like noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800, you know?